dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Tapos na ang pagtatago ni Saldico sa Czech Republic na huli ang dating mambabatas. Inaayos na ngayon ang pagpapabalik sa kanya dito sa Pilipinas. In 1 to 3 weeks daw, makakauwi na siya ng bansa. Abang na sa kanya ang Senado at Kamara. Dati nang idinawit ni Ko sa flood control scandal ang Pangulo mismo. Oras na humarap sa Kongreso, magsasabi kaya siya ng totoo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Na parang grand homecoming. Matapos arestuhin sa Czech Republic, Saldico posibleng maiuwi in 1 to 3 weeks. Pagbabalik ni Saldico, inaabangan na ng mga mambabatas. Kakanta kaya siya under oath sa flood control scandal. Manibela, magkakasana naman ang transport strike pagkakaaresto kay Saldico. Diversionary tactic lang daw. Extended ang price freeze. Presyo ng basic goods hindi tataas hanggang May 10. 10-day ceasefire ng Israel at Lebanon nagsimula na. US President Donald Trump may hiling sa Hezbollah militant group. At Bieber fever is real. Kabi-kabilang Coachella record na itala ni Justin Bieber. Matapos ang ilang buwang pagtatago sa Europa, nahuli na ang puganding si resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Habang tinatrabaho ng gobyerno ang pagpapauwi kay Ko, panawagan sa kanya ng Malacanang magsabi na ng katotohanan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Abala na ang NBI sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno para sa pagpapabalik sa bansa kay resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Arestado ang central figure sa multi-billion peso flood control scandal matapos tumawid sa Czech Republic without proper documentation. Ayon sa multiple sources ng Billionaire News Channel, tila walang Portuguese passport si Ko at expired Philippine passport lang ang kanyang naipresenta nang arestuhin siya ng Czech authorities. Positibo raw ang reaksyon ni PBBM sa pagkakahuli kay Ko ayon sa Malacanang. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas? Dagdag ng palasyo, ang mga pugante dapat talagang mahuli. Nahaharap sa malversation at graft cases sa Sandigan Bayan si Ko dahil sa umano'y kinalaman nito sa mga maanumalyang flood control project. Nagtago ang dating Appropriations Committee Chairman ng Kamara simula nang pumutok ang flood control scandal noong nakaraang taon. Sabi ng Malacanang, handang makinig si PBBM sa mga sasabihin ni Ko. Pero kung handa ba ang Pangulo sa posibleng isiwalat ng pugante? Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty.
kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. In 1 to 3 weeks, maaari na raw maiuwi si Ko, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kinumpirma rin ni Remulla sa BNC na inaabangan pa rin mula sa Interpol kung aprobado na ang hiling ng Pilipinas para sa isang red notice laban kay Ko. At dahil wala pang red notice at wala pa ring extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, sumangguni tayo kay former FEU Law Dean Mel Santamaria. Ayon kay Santamaria, alinmang sovereign state gaya ng Czech Republic may kakayahan daw i-deport ang isang individual for any reason they believe justifiable. Sa ngayon, in close coordination na ang Philippine government sa Czech authorities para sa pagpapabalik kay Ko sa pinakamabilis na panahon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Magkakaalaman na ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si resigned Congressman Zaldi Co. Oras na maibalik ito sa bansa para sumalang sa flood control probe. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nakatakdang imbitahan si resigned Congressman Zaldi Co. sa mga pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, at first opportunity, maaaring ipatawag si Ko ng komite na may leave of court dahil may pending warrant of arrest laban sa kanya ang Sandigan Bayan. Una na rin siyang inisyuhan ng show cause order ng Blue Ribbon nitong Enero dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing. Sa huling monitoring, nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko matapos harangin sa German border dahil sa kawalan niya ng proper documentation. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Itinuturing na architect ng budget mess si Ko ayon kay Lacson, kaya't maigi kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Pero hindi lang si Ko ang balak imbitahan ng komite. Kasama raw dyan si Orly Goteza at ang mga umano'y dating marino na nagpahayag ng 805 billion peso worth of cash deliveries. Sang-ayon na rin sa utos umano ni Ko. Interconnected daw ang mga testimonya nila at gustong malaman ni Lacson kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi. Maaari ring imbitahan sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman sakaling mabanggit sila ni Ko sa harap ng Blue Ribbon. Dati na rin silang idinawit ni Ko sa serye niya ng video testimonies kaugnay ng umano'y kickback scheme. Pero hindi raw ito kinonsidera ng Blue Ribbon dahil hindi naman under oath si Ko. Posible ring imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero pagdating sa Pangulo, hindi raw maipapatawag si PBBM dahil sa prinsipyong separation of powers. Malaking development din para kay Senator J.V. Ejercito ang pagkakaaresto kay Ko at maaari raw itong magbahagi sa mga nalalaman niya sa sinasabing biggest corruption scandal ever sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Welcome news din para sa mga mambabata sa Kamara, ang pagkakadakip kay Zaldi Co. Ang tanong ng ilan ngayon, paninindigan kaya ni Co ang mga alegasyon niya laban sa Pangulo? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kaabang-abang para sa mga kongresista ang pagbabalik bansa ng dati nilang kasamahan na si Zaldi Co. Si PBBM mismo ang nag-anunsyo ng pagkakahuli kay Ko, pero tila mababack to you at magiging dehado siya rito. Ayon kasi kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tilio, maaaring magamit ang mga isisiwalat ni Ko sa panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Sinigundahan din ito ng ilan pa niyang kasamahan sa Makabayan Bloc. Anila, magbibigay daan ang pagbabalik ni Ko para i-testify under oath na ang kanyang mga revelasyon laban sa Pangulo at ilan pang matataas na opisyal na sangkot umano sa korupsyon. Sa kanyang mensahe naman sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Leandro Leviste na kampante siyang hindi nababaliktad si Ko sa kanyang panlalaglag sa administrasyon. Kailangan lang niya na matiyak ang seguridad ng dating mambabatas. Ngayong nahuli na si Ko, si dating Speaker Martin Romualdez ang hinahanap ngayon ni Congressman Kiko Barsaga. Naniniwala si House Speaker Bogie D na ang pagkakaresto kay Ko ay malinaw na senyales ng commitment ng Marcos Jr. administration sa pagsugpo sa korupsyon. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, katotohanan ng habol kay Ko. Well, ang gusto lang natin malaman kay Congressman Zaldi Co, yung po mga dagdag na impormasyon.
No? So ibig sabihin lang niya ho yung totoo. Hindi ba? Dito po sa katotohanan po sa flood control, corruption. Yan naman po yung pinakamahalaga sa mga kababayan po natin. Pinamamadali na ni ML Party List Representative Laila de Lima ang pagpapauwi kay Ko para maharap na niya ang kanyang mga kaso at panumpaan sa tamang forum ang kanyang mga aligasyon. Nanawagan si Navotas City Representative Toby Tiangco sa gobyerno na magpadala ng high-level team sa Czech Republic para raw agad mapauwi sa Pilipinas si Zaldico. Masaya rin raw siya dahil siya ang unang nagbunyag na si Zaldico ang utak ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Kakanta kaya si Zaldico? Kung si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang tatanungin, tiyak na isisiwalat daw ni Ko ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa flood control scandal. Tingin ni Garbin, marami pang hindi nasasabi si Ko at dapat payagan ang dating kongresista na malayang makapagsalita. Mula sa pagiging makapangyarihang architect ng budget sa Kamara hanggang sa pagiging pugante. Ngayong arestado na si resigned Congressman Zaldico, balikan natin ang mga kontrobersyang nabaon sa kanya sa flood control scandal. Nagbabalik si Hannity. Bago pa man pumutok ang flood control scandal, usap-usapan na ang mga problema sa national budget. Sa gitna ng budget mess, January 2025 nang bakantihin ni dating Congressman Zaldico ang pwesto bilang House Appropriations Committee Chair. Sabi ni Ko, kailangan na niyang i-prioritize ang kalusugan niya dahil sa demanding nature umano ng kanyang posisyon. Bilang Appropriations Chair, si Ko ang nakatoka sa Kamara sa pagpasa ng 2025 national budget na nasa 6.35 trillion pesos. Kinwestiyon na rin noon ang allocation ng pondo dahil mas mataas ang funding ng public works sector kaysa sa education, taliwas sa mandato sa konstitusyon. Lumitaw din ang issue sa small BICAM, ang sinasabing closed-door meeting ng mga piling mambabatas mula Kamara at Senado na may last-minute decisions daw sa budget. Sa gitna ng taon, lalo pang umingay ang issue sa budget nang unang ibinalita ng BNC ang listahan ng umano'y insertions. July 2025 nang umalis ng Pilipinas si Ko para sa medical check-up umano. Pagpatak ng SONA ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Paglalantad niya ng listahan ng top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025, nasa top 8 ang SunWest Incorporated, ang kumpanyang iniuugnay kay Ko. Nag-divest na raw si Ko sa kumpanya noong 2019 bago pa siya maging kongresista, pero base sa mga naunang pagkilatis ng media, tila may red flags na ang SunWest, kabilang ang kalidad ng mga proyekto nito sa ilalim ng iba't ibang administrasyon. September 18, 2025, binawi ng Kamara ang travel clearance ni Zaldico para pilitin itong umuwi ng Pilipinas. Binigyan siya ng ultimatum hanggang September 28. Hindi siya nakapag-comply at kalaunay nag-resign na bilang kongresista sa gitna ng ingay ng flood control scandal. Pagdating ng Nobyembre, binasag ni Ko ang katahimikan niya. Umamin sa video sa umano'y pag-facilitate sa bilyones na budget insertions habang idinadawit ang mga kapwa politiko at ang Pangulo. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Matapos yan ang paglitaw sa mga Senate investigation na tumanggap daw si Ko ng cash deliveries kaugnay ng government projects. Ilang araw matapos ang mga paratang ni Ko, naghain ng graft and malversation charges ang Office of the Ombudsman laban sa kanya, kaugnay ng 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant at whole departure order laban kay Ko. Sinubukan pang maghain ng warrant sa tahanan ni Ko sa Taguig, pero wala siya roon. Dineklara na siyang pugante o fugitive from justice pagsapit ng Disyembre.
Nagpatuloy pa ang mas pinaigting na manhunt sa dating kongresista sa kabila ng mga naglitawang report sa kanyang appearances sa Portugal, Sweden at iba pang mga bansa. Pagdating ng April 16, kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na arestado na si Ko sa Prague matapos i-intercept ng Czech authorities dahil sa pagpasok sa bansa ng walang sapat na travel documents. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad habang nakikipag-ugnayan ang Philippine officials sa kanyang pagbabalik sa bansa. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Sumulpot na rin ang pangalan ni Zaldico sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Ibinunyag kasi ng isang testigo na umabot sa 800 milyong piso ang isa sa mga cash delivery sa dating kongresista noong 2023. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nagawit na rin si dating House Appropriations Chair at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico sa bail hearing para sa kasong malversation na kinahaharap ni na former Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa pagtestigo ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Sandigan Bayan 3rd Division kanina, tinanong siya ni Chairperson at Associate Justice Carl Miranda tungkol sa pamamahagi ng listahan ng mga proyekto sa mga proponent. Paliwanag kasi ni Alcantara sa korte, binibigyan niya ng listahan ng mga proyekto sa 1st District ng Bulacan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang ibinibigay ni Bernardo sa mga senador at kongresista na maaaring maging proponent ng mga proyekto at ang isa raw sa mga ito ay si Ko. Ayon sa testimonya ni Alcantara, tinatayang nasa 800 million pesos ang pinakamalaking halagang na-deliver kay Ko noong 2023. 2021 raw nakilala ni Alcantara si Ko sa pamamagitan ni Bernardo dahil naghahanap niya si Ko ng district engineer kung saan maaaring makapaglaan ng pondo para magkaproyekto. Mayroon din anyang aid si Ko na tumatanggap ng mga cash delivery mula kay Alcantara. Pagdating naman kay Revilla, tila hindi pa rin malinaw ang pagkakaugnay niya sa umunoy 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Matapos sabihin ni Alcantara na wala siyang personal knowledge sa pagkakasangkot ng dating senador sa proyekto. Hindi raw alam ni Alcantara kung talaga bang nakatanggap ng 30% na kickback mula sa proyekto si Revilla dahil nabanggit lang daw ni Bernardo sa kanya na sabing impormasyon at wala na siyang ibang hawak na ebidensya. Bagay na ikinatuwa ng kampo ng dating senador. Mariinding itinanggi ng abogado ni Revilla na nakatanggap ng 30% kickback o commitment ang dating senador mula sa flood control project. Yes, very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. Bukod pa sa pagkakabanggit kina Revilla at Ko, umamin din si Alcantara na nasa 30 to 35% lang ng kabuuang alokasyon ng bawat flood control project ang napupunta sa aktual na implementasyon nito. 25 to 35% daw kasi ang napupunta sa mga project proponent at 1.5 to 2% naman ang kanya nakukuha. May royalties din daw na napupunta sa mga kontratista na nabanggit na rin ng naunang witness na si Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction Trading na siyang nakakubra ng questionabling proyekto sa Pandi, Bulacan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Pampagulo lang daw sa krisis sa langis ang pagkakaaresto kay Zaldico. Yan ang banat ng ilang transport group sa pagtatapos ng kanilang 3-day strike. Narito ang agenda report ni Chill Emprido ng Abante. Presyo ng langis! Presyo ng langis! Excise tax! Excise tax! Tapos na ang 3-day nationwide transport strike ng Manibela. Pero kahit may mga rollback na sa presyo ng krudo, hindi pa raw tapos sa mga protesta ng grupo. Kami ay magkakasaulit ng transport strike sa April 21, Martes. Bagaman maituturing na matagumpay ang 3-day strike, hindi pa rin sapat para sa Manibela ang tugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Hindi rin daw sila kumbensido sa pinamimigay na cash assistance sa mga PUV driver, lalo't hindi naman umano lahat ay naaambunan nito. Yung mga pagkukulang nila ay tinatakpan ng mga katulad ng ayuda, service contracting program, pagpila ng mga tsuper sa ilalim ng araw. Isipin mo, nilibang tayo sa ayuda para mapagsamantalahan yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At
Ang nakakatawa pa, kung ano-anong mga requirements ang hinihingi sa atin sa mga tsuper nitong mga taga-DSWD. Tingin din ng Manibela, diversionary tactic lang ang pagkakaaresto kay Zaldico para muling mabaling sa flood control scandal ang atensyon ng publiko. Pampagulo na naman ito, pero sana makita natin na nasa likod ng rehas itong si Zaldico at maibalik sa taong bayan yung mga perang sinasabi nilang nakurakot at nang sa ganon ay mapakinabangan sa gitna ng krisis. Hindi raw titigil ang Manibela sa paglabas nila sa kalye hanggang walang matibay na solusyon sa hinaharap na krisis sa ngayon. Sana raw ay maunawaan sila ng mga commuter. Makikipag-usap raw ang grupong Manibela sa Piston at iba pang transport group para matiyak ang malakihang protesta sa susunod na linggo. Para sa agenda, Chilem Prido, Abante. Muling nag-inspeksyon ng DTI sa mga supermarket para siguruhing walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa April 30, matatapos ang itinakdang price freeze pero pinalawig pa ito ng ahensya. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Extended hanggang May 10 ang ipinatutupad na price freeze sa basic necessities at prime commodities. Ito na ang pangalawang extension ng polisiya na dulot daw ng lingguhang pagpupulong ng Trade Department at ng manufacturers. We just actually relate to them kung ano yung mga pwede nating gawin, and they also relate to us kung anong mga pwede nilang what we can do, government for them. No, we just work together to make sure that we keep the prices stable. Muling nag-inspeksyon ngayong araw ang DTI sa Robinson Supermarket sa Muntinlupa na bahagi raw ng pagtitiyak na nasusunod ang itinakda nilang suggested retail prices ng mga pangunahing bilihin. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng mga pagkain. Again, there's no need for them to panic. There's no need to hoard. Marami pong pagkain po. It's really because we work with our partners. I think we have a good team here who somehow are able to create a good enough stock inventory such that we're able to cushion then just in case that there will be some adjustment. Ayon pa kay Robinson's Retail President and CEO Stanley Ko, kapansin-pansin din ang pagbabago sa consumer behavior. The habit kasi before, normally there's a big pantry load and then every week there's a top-up. Ngayon, yung top-up sinasama na sa pantry, so therefore they're able to save on trips and save on fuel, save on cost. Paglilinaw ni Ko, hindi naman daw ito matatawag na panic buying at posibleng isa lang sa mga adjustment na ginagawa ng mga mamimili bilang tugon sa pagsirit ng presyo ng gasolina. Nagpaalala naman ang DTI sa publiko na manatiling mapagmatsyag at ugaliing suriin ang presyo ng mga bilihin. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. At kaugnay niyan, makakasama po natin dito sa agenda, DTI Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po sa inyo, Sec. Good evening, Corina. Thank you for having me. Yes po, syempre maraming nagtatanong ngayon, hanggang kailan kaya natin mapapanatili ang presyo ng mga basic necessities? Because this is your purview, yung mga basic necessities. Ano-ano nga po ba yon? Kahit 1 to 10 lang. Yes, actually, mga sardinas, there's beef loaf, meat loaf, there's corned beef, there's also Pinoy Pandesal, Pinoy Tasty, there's also cup noodles, coffee, dairy products. Ayun. Madami po. There's also flour. Eggs. Madami. That's hindi kasama. we defer to the DA for the eggs. Yeah. Ayun. Kasi pagdating sa food security, that's the Department of Agriculture. Yes, yeah. Rice. For the rice, for Poultry. the palengke, yes, the Ayun. chicken, the pork. Ayun. So ito pong nasasako po ninyo, mali po yung price freeze. Actually, ito'y kasunduan. Yes, price freeze happens pag may calamity. Then the president will declare a price freeze so that once he declares that, then there's a 60-day no price increase. But for now, there is no need because we have agreed, the manufacturers and DTI, that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities until May 10. May 10? Yes, yeah. So sabi nga po ng mga nakaraang mga news, every week, nagne-negosasyon po kayo? Actually, every week we meet with manufacturers and also the retailers, meaning the supermarkets and groceries, to just actually, we meet each other so that we can get information from each other and we can really talk on what our next move will be.
So, but the President has the power to price freeze. Yes, of course, he has So, that ayaw din ng power. mga manufacturers yun. For now, hindi pa namin napag-uusapan. They just cooperate and we just have really a good relationship between both the government and the manufacturers and also the retailers. At pagdating ng May 10, back to negotiating table. Actually, weekly. So next week, mag-uusap ulit kami. Actually, the price, no price increase was supposed to be April 30. Then we spoke again just last week. And so now we're reporting again that now it's until May 10. So kaya po nilang gawin ito kasi sigurado meron naman po silang inventory, stock inventory. yes, yeah, kaya nilang gawin ito. And I feel that they also know the need of the consumers, especially in situations such as this. Yeah. Ayun, okay. So medyo makakahinga na kami ng konti. So yung inyong inspection kanina, may nahuli po ba kayong overpricing? Okay, we inspected in the Robinsons grocery sa sa Muntinlupa, and again wala pong no price increase, meaning the prices is stable and the price is exactly the price set by the DTI. In fact, yung ibang mga items nila mas mura than the price that we set. So again, maganda po yung naging inspection kanina. Kung meron po nanonood sa atin ngayon, sabihin nila, ay dito sa supermarket na ito o sa sari-sari store na ito, doble ang presyo. Actually, ang minomonitor namin are the supermarkets and the groceries. So standard po ang presyo, especially let's say for the big ones, let's say Robinsons, SM, Unimart. Yes, and then we have also those that are amalgamated, the Pure Golds also, and the Metro. Standard po yung price. So whatever is the price of the basic necessities and prime commodities that we set, whether from Luzon all the way to Mindanao, same price po yun. Ayun. Pero kung magsusumbong, may hotline po ba? Yes, we have. They can go to 1-384 or they can report to SEC or email us at reporttosec@dti.gov.ph. Ayun, report to SEC. Ay, may ganun pala, yeah. no? Yeah, importante sa amin yun. We need to keep the prices of food stable at this time. Inutos po ng Presidente sa amin yun na we have to make sure prices are stable and we have to make sure that we monitor on a daily basis and we enforce in case we find. Sinabi nga po ng Pangulo yun, na Yes, wala yeah, siyang iiwang Pilipinong gutom. Yes, opo. And there's really enough supply of food nationwide. Even the DA Secretary has also said this, that marami po tayong pagkain. Ayun, okay. So yung risk na magkakaroon ng crisis on food security, malayo. Malayo For now, mangyari. malayo, yes. And prices are stable, especially for the basic necessities and prime commodities. So no need to hoard, no need to profiteer, and no need to panic. We have enough supply. What about electric vehicles? Is that within your purview? Yes, also? yeah. For us, the electric vehicles, of course, now with this situation, all of a sudden, na jumpstart na yung need or yung want for electric vehicles. So soon, we will be having the EVs, but we will inform the public once we have this. The EVs is the Electric Vehicle Incentive Scheme. So we will actually inform the public once this is ready to go. Ayun. Parang mabilis lang po ba mangyari yun? Won't it take a lot actually, of time? we've been talking about this already, but na-jumpstart lang. Not jumpstart, parang nausad lang siya talaga. Especially because of this situation. And there are companies now that are actually moving faster and showing interest to really come to the Philippines. So there is for more this. than just Mitsubishi Yeah, interested? Mitsubishi, Toyota, there's also a company from Vietnam. There's a lot of interest now. And we will for have EVs. enough infrastructure to support? Of course, we still need to talk to them, but what's important is the incentives that we can give them to really entice them to invest in the Philippines soonest. So there must be some kind of provision for more charging stations. Yes, Hindi po yun ba? ang importante din. But of course, once they come in, they need the charging station because importante din yun for the buyers. Kung wala siyang charging station, hindi rin mabibenta yung mga sasakyan nila. Oo nga. Yes, Kasi pag walang charge. so importante din yun. Will it be hybrid po, ma'am, or will it be just EV? That's a good question. For the incentive, one is hybrid plus EV and the other one is pure EV. So we have incentive for both. Ayun, Yes, okay. yeah. Oy, malapit na pala mangyari yun. Yes, okay, yeah, watch out for pero that. will it be, you'll make sure it's affordable? Yes, of course. Oo. Okay, MSMEs. Meron kami Yes, nabalitaan na parang nag-activate po ba kayo ng mga loans for
small and medium-scale enterprises? Yes, we just launched last April 6, 4 billion fund for the MSME. So the fund is, if you loan up to 5 million pesos, no collateral ito. And then 1 year, no payment of principal and interest. So there's a grace period of 1 year. Wow. So that's enough time for them to really get their business going. So 5 million without collateral. Without collateral. But you will over that, may collateral na. Yeah. Okay. So could be more, but with collateral. Yes, but 5 million without. But But with good credit standing. Actually, there's only 4 requirements. No? Number 1 is the business permit. And then number 2 is the business name registration or SEC. Number 3, the picture of their company. And number 4 is just the bank account or the bank Ayun. statement. Ay, mag-a-apply ako. Madali lang po. Yes, we make it easy for them to I think I will apply. It's Under different name. online application, and it takes 7 to 10 days for approval. Ay, how exciting. Okay. Yes, yeah. Maraming salamat po sa inyong good news. Thank you. DTI Secretary Cristina Roque. Thank you, Salamat Corina. po. Thank you for having me. Exclusive, mag-asawang Chinese sa Basilan, arestado dahil sa paglabag sa working visa. At US President Donald Trump may balak bang makipagbati kay Pope Leo? Susunod yan sa agenda. Patuloy ang immigration crackdown sa mga illegal na dayuhan. Sa panibagong operasyon, mag-asawang Chinese national naman ang arestado sa Basilan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve. Sa fire exit na dumaan ang sanib-puwersang BI Intelligence Division, Armed Forces of the Philippines at PNP Regional Intelligence Office Unit 9 para mahuli ang lalaking ito. Target ng mission order ang Chinese national matapos madiskubring nilabag nito ang kondisyon ng kanyang working visa. Base sa records ng BI, sa Pasay City dapat ito nagtatrabaho. Pero sa 4 na palapag na gusaling ito sa Isabela City, Basilan na ito natunton. Dito umano nito pinatatakbo ang kanyang department store. Arestado rin ang asawa nitong Chinese na siya rin daw katuwang nito sa negosyo. Ang ating panuntunan kung ikaw ay employed halimbawa ng Company A at ito ay located in Metro Manila, hindi pwedeng magtatrabaho ka as far as Basilan using the same visa. It has to be, you have to be working in the same company that petitioned you. Ayon sa BI, maaari namang magnegosyo ang mga dayuhan sa bansa pero may wastong proseso para rito. Kailangan din daw ng mahigpit na vetting process sa pagbibigay, hindi lang ng permit, kundi ng Philippine documents sa mga ganitong transaksyon. Lalong-lalo na siguro doon sa local government units kung saan bago po mag-issue ng mga permits para sa mga businesses doon, there might be vetting doon sa mga individual na nag-a-apply sa kanila. Nahaharap na sa deportation case ang mga nahuling dayuhan. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Arestado ang 2 high-value Japanese fugitives matapos alakayin ng mga otoridad ang kanilang pinagtaguan sa Mandaluyong at Maynila. Ang detalye sa agenda report ni Edwin Balasa ng Abante. Wala nang nagawa ang mga Hapon na sina Sato Taiki at Masayuki Aoyagi nang damputin sila ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa magkahiwalay na operasyon sa Mandaluyong City at sa Santa Mesa, Maynila kahapon. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., high-profile fugitive sa mga inaresto.
Miyembro ng Lupi Group si Taiki na sangkot sa mga insidente ng nakawan sa Japan mula 2021 hanggang 2023. May warrant of deportation din siya laban sa kanya dahil sa pagiging undesirable alien. This group is responsible for more than 50 robbery cases across Japan, including a case in Tokyo that led to the death of a 90-year-old victim. Miyembro naman si Aoyagi ng JP Dragon Syndicate, isang transnational criminal organization na binubuo ng mga Yakuza affiliate. Wanted rin siya sa Japan sa kasong theft. For this JP Dragon, nag-operate sa Japan but also here in the Philippines and is mostly involved sa scam operations, yung deceiving victims through impersonation and fraudulent schemes. Ayon sa PAOK, ginagamit ng mga suspect ang Pilipinas bilang base ng kanilang organized crime operations sa pamamagitan ng pagtatag ng online workstation na nagsisilbing hub para sa telecommunication fraud at iba pang scam. Partikular daw nilang tinatarget ang mga matatanda na kinukunan nila ng mga sensitibong financial information para malimas ang pera. Hirap talagang hanap. So, ibig sabihin, gumagamit ng pangalan, gumagamit ng or iba-iba ng location. That's why we really need the fusion of all intelligence units para magkaroon tayo mas mabilis na coordination. Na-turn over na sa BI Warden Facility ang mga suspect. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa pamahalaan ng Japan para sa kanilang deportation. Para sa agenda, Edwin Balasa, Abante. Daan-daang TNVS drivers ang nabigong makakuha ng ayuda dahil wala umano sa opisyal na listahan ng LTFRB. Ayon po sa mga otoridad, karamihan daw kasi sa kanila ay mga hidden tempo drivers na aktibo sa mga app pero walang permit. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon former LTFRB Chairperson Winston Hines. Attorney Hines, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at sa inyong mga taga-panood. Maaari niyo hubang ikwento sa amin kung papaano kaya humantong sa ganitong klaseng gulo na meron daw hidden tempo drivers sa TNVS? Okay, ganito po yan, sa aking pagkakalam at pagbabasa ng ating mga news items, ang aligasyon na nagkaroon ng mga tempo drivers, ibig sabihin yung wala daw mga prangkisa at illegal na nagda-drive ng kanilang mga TNVS, ay nagkaroon po ng information gap, ng data gap ang between ang LTFRB at yung ating mga TNVS. Kasi po ang LTFRB, pag nagbibigay ng prangkisa, ang kanilang tinatrack sa record po nila ay specific vehicle. Ang CPC ay para sa isang vehicle or prangkisa. Samantala po sa part naman ng mga TNVS or TNC, ay ito naman yung mga authorized drivers ng mga operators or yung mga owners ng mga vehicle na pag nag-submit ng application ng franchise is kalimitan isa lang. Pero pag na-onboard na po sila ng Uber or dating Uber or Grab or InDrive, nagkakaroon na po ng pangalawa at pangatlo. Kaya doon nagkaroon ngayon ng pagkakaiba ng kanilang data. Pero Attorney, ano ho ba ito? Senyalis ba ito na siguro mabilis po yung pagdami ng mga pasahero kaysa sa maybe kakayahan ng gobyerno para mag-regulate? Well, tama po yun. Talaga nagkaroon ng pagkukulang at pagkakadelay ng processing ng mga applications.
ng ating gobyerno ng mga applications ng mga franchises. Kaya kailangan talagang i-modernize dapat, no, at i-digitalize, no, yung mga applications as well as the tracking ng mga applications na ito para nakakasabay ang ating LTFRB, ang DOTR doon sa demands ng market po natin, ano, para hindi ho nagkakaroon ng ganitong problema na sa LTFRB records, ito lang ang kanilang listahan ng mga operators and drivers. Doon sa TNVS naman, kasi tinatrack nila the owners and drivers at yung mga authorized drivers. Meron ho kasing report na direktang inakusahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Grab at InDrive dahil umano itinatago raw yung tempo drivers sa ayuda list. What can you say about that? Palagay ko hindi po tama po yun, ano, dahil sa records po ng LTFRB, nung una silang nag-submit ayon sa balita, ang isinabmit nila ay yung mga isinabmit ng mga authorized driver. Kalimitan yan, Pinky, pag nag-apply ka ng prangkisa, isa lang yan ang ina-admit mo or isinasubmit mo, yung owner. Pero pag ikaw ay mayroon ng prangkisa or provisional authority, i-onboard ka na yan ng ating mga TNC. At dahil sa demands naman ng economy natin at gustong kumita ng ating mga owners, drivers, nagdadagdag po ng pangalawa o pangatlo ng mga drivers para, di ba, 8 hours lang pwedeng mag-drive ang isang driver. Paano naman yung panggabi, another shift, kumbaga pangatlo. Kaya doon nagkaroon sila ng data. Kaya hindi po kasalanan ng mga drivers na sila ay hindi na i-report sa LTFRB. Kundi, bigyan sila dapat ng pagkakataon ngayon, dialogue between TNCs at yung LTFRB para ma-reconcile po yung kanilang data. Ano ho yung sinabi niyo na po kanina, isang reforma o solusyon dito is digitalization. Ano ho pa kaya ang kailangan gawin para maayos yung issue dito sa TNVS industry, sir? Palagay ko, ang aking rekomendasyon at ang isususog dyan, Pinky, ay magkaroon ng unified at on-time, online na credentialing, no? Ibig sabihin, nakikita dapat ng mga owners and drivers kung ano na ang takbo ng kanilang applications para maging makita nila at alam nila mas mabilis, at open and transparent pati nung kanilang mga drivers, no? At hindi yung manual and paper-based processing pa rin ng mga na ginagawa ngayon ng ating ahensya. Oo, medyo mahirap na ho talaga yung gano'n, especially yung manual and paper-based. Sa dami po talaga ng ahensya, ang kailangan talaga digitalization. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Former LTFRB Chairman, Winston Hines. Thank you, Attorney. Salamat. Maraming salamat. Sa harap ng mga panawagang alisin na ang VAT sa langis dahil sa krisis, may suhestyon ng isa sa mga pinakamalaking business group sa bansa. Alamin natin sa exclusive agenda report ni Che Sulit. Isang win-win solution ang itinutulak ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamahalaan kaugnay ng pagtapya sa VAT sa langis. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, imbes na total suspension ay i-exempt na lang ang pagbubuwis sa idinagdag na halaga sa presyo ng gasolina. Halimbawa, dati, ang average price ng diesel ay nasa 60 pesos kada litro bago sumiklab ang gyera sa Iran. Pero umabot ito sa 160 pesos sa kasagsagan ng sigalot. Ayon kay Ang, posibleng tapyasan na lang ang VAT sa halos 100 pesos na idinagdag dito. Kasunod kasi ng pagdoble ng presyo ng gasolina, tila dumoble rin daw ang government collections mula rito, bagay na tinawag niyang isang irregular windfall. To strike a balance, why don't the government just collect what is due to them, the 60 pesos which was the original price before the war, so until the year end, pesos that is reflected today in the price of diesel, i-discount na lang nila yon para to give temporary relief to businesses, consumers, middle-income people, etc. Inilabas na ni PBBM ang executive order na nagsususpindi sa excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan. Pero hindi kasama sa suspensyon ang diesel at gasolina dahil nasa 43.6 billion pesos daw ang posibleng mabawa sa government revenue ayon sa economic managers ng Pangulo. Ayon kay Ang, limitado ang epekto ng pag-alis sa excise tax dahil fixed amount lang ang binabawas nito kada litro ng krudo. Pero ang VAT na percentage-based ay posibleng magdulot ng mas malaking ginhawa.
If you do not discount the price of diesel today, then you worry about massive inflation. Kasi tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Because diesel is a direct input sa lahat ng industry natin, whether it be food manufacturing, whether it be transport, whether it be jet fuel. Para naman kay Global Tax Policy Expert Mon Abrea, kailangan pa ring isaalang-alang ang tax relief para sa middle class. 82% of our personal income tax is still collected through withholding tax on compensation. Ibig sabihin, the middle class is not dependent on the government. It's the government relying on the middle class. So any suspension of VAT will benefit only the big industries and the higher income. Ayon kay Abrea, isang uri lang ng consumption tax ang VAT. Kung hangad ng gobyerno ang ginhawa para sa mga Pilipino, itaas na lang ang take-home pay para mas malayang makapagtipid o invest ang mga tao gamit ang perang pinaghirapan nila sa trabaho. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. May 2 billion peso financing program na ang DTI para sa mga transport operator na lilipat sa electric vehicles. Sa ilalim ng e-transport loan, maaring humiram na hanggang 3 million pesos para sa 2 EVs simula April 21. Layon daw nitong pabilisin ang transition sa e-transport na payable in 5 years at wala munang bayad sa unang taon. Mahigpit na binabantayan ng Energy Department ang sitwasyon ng supply sa kuryente. Kasunod ito ng pagtaas ng Luzon at Visayas grid sa yellow alert status kahapon dahil sa pagnipis ng power supply. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagpapatupad na sila ng mga hakbang para manatiling matatag ang power system. Inatasan na rin ng NGCP o ang NGCP generation companies at system operators na bilisan ang pagkukumpuni sa mga apektadong power plant. Pagtitiyak ng ahensya, walang mangyayaring power shortage sa gitna ng summer season. Nagsimula na ang 10-day ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon na niluto ng Amerika. Pero sa kabila ng tigil putukan, may matalim na mensahe si US President Donald Trump para sa Hezbollah at maging kay Pope Leo. Yan ang agenda report ni Joel Caballero. Nagbubunyi ngayon ang Lebanon matapos i-anunsyo ang 10-day ceasefire nito sa Israel. Tigil muna ang madugong opensiba ng Israel laban sa Iran-backed Hezbollah matapos ang pag-uusap na pinamagitan ng Estados Unidos. It's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. Play nice ang hiling ni Trump sa Hezbollah habang tinatrabahoan niya ang longer-term deal sa pagitan ng Israel at Lebanon. Sa Iran naman, posible raw na magpatuloy ang peace talks ngayong weekend. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. May mensahe rin si Trump kay Pope Leo na una nang binatikos ang kanyang gyera sa Iran. Iran cannot have a nuclear weapon. If they did, every country, including Italy, where he's stationed, every single country in the world would be in trouble. The Pope has to understand Iran, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. The world would be in great danger. Nang tanungin kung handa ba siyang makipag-usap kay Pope para ayusin ang gusot, I don't think it's necessary. Para sa agenda, Joel Caballero, Billionaire News Channel. Patay ang 10 miyembro ng Daula Islamia Maute Group sa operasyon ng militar sa Lanao del Sur. Kabilang sa nasawi ang isang senior leader na itinuturing na utak sa madugong ambush sa Munay noong Enero. Ayon sa 1st Infantry Division, di lang ito tagumpay kundi hustisya para sa mga nasawing sundalo. Nakumpiska ang mga baril at pasabog matapos ang encounter
At na-rescue pa ang isang sanggol na naipit sa labanan. Wala namang naitalang sugatan sa panig ng gobyerno. PBBM namili ng gulay sa Benguet. At Victoria Beckham nagsalita na tungkol sa away nila ng anak na si Brooklyn. Susunod yan sa agenda. Kinamusta ni PBBM ang mga magsasaka sa Benguet na naghihikahos na dahil sa mahal ng gasolina at fertilizer. Namili ng gulay at bulaklak ang Pangulo. Kanino kaya niya ibinigay ang mga ito? Alamin sa agenda report ni Ivy Reyes. Bumili ng 20 toneladang gulay sa Benguet ang Office of the President sa pagbisita ng Pangulo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ngayong araw. Unang iniulat sa Billionaire News Channel ang hinaing ng mga magsasaka sa Mountain Province na nagparating sa Pangulo sa kaso ng mga hindi na ibababang mga ani mula sa La Trinidad dahil sa pagtaas ng transport costs. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Ipamimigay sa Metro Manila ang toneladang gulay kabilang ang Caloocan, Navotas, Malabon, Pasay, Manila at Quezon City. Mabibigyan din ng gulay ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD, NCR, New Bilibid Prison, Manila City Jail at ilang mga orphanage. Pagkatapos ng bisita ni PBBM sa La Trinidad, nanatili sa Cordillera ang Pangulo para ipagdiwang ang 33rd wedding anniversary nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. At straight from the market ang anniversary flowers ng Pangulo para sa unang ginang. Sa social media post ni FL, especially meaningful daw ang bouquet na ito dahil hinango pa mula sa palengke at mismong si PBBM daw ang pumili. Kaya naman, double brownie points para sa First Lady ang simple at thoughtful gesture ng Pangulo. Nagpasalamat naman si PBBM kay FL dahil ito raw ang constant sa kanyang buhay na kasama niya sa lahat ng bagay, mula pamilya hanggang sa trabaho. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bieber fever is real. Not only did Justin Bieber's Coachella performance break the internet, the pop star has also broken multiple records. Vogue magazine confirms more than $5 million worth of merch from his Skylark brand were sold just last weekend. This beats Coachella's two-weekend record of $1.7 million. Aside from this milestone, Bieber's performance also became the most Googled in the festival's history. He also generated the highest ticket demand and is the highest-paid Coachella performer. Magper-perform ulit si Bieber on April 18, LA time. Victoria Beckham breaks her silence sa feud nila ng kanyang estranged son na si Brooklyn. Victoria tells the Wall Street Journal she and David Beckham love their children so much. They've always tried out to be the best parents that they can be, and ang goal lang nila is to protect their kids. Her statements came nearly 3 months after Brooklyn accused his parents of endlessly trying to ruin his relationship with his wife, Nicola Peltz. Ayon pa kay Brooklyn, he does not plan to reconcile with his family. Wala pang direktang comments si David about Brooklyn's allegations. Did he mean to quote the Bible or Quentin Tarantino? Controversial ang pag-lead ng prayer service ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. He read kasi a fake Bible verse from Tarantino's classic 1994 film Pulp Fiction.
The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. But giit ng Chief Pentagon spokesperson, Hegseth was not misquoting the Bible. Sinabi daw mismo ni Hegseth during the service that he was reading a custom prayer recited during a combat search and rescue mission. Binabash din si Stranger Things actor Finn Wolfhard. Sa viral video, he could be heard referencing Kanye West's infamous interruption of Taylor Swift during the 2009 Video Music Awards. He quoted Kanye as he was performing an unreleased track, reportedly titled "I'll Let You Finish." Some netizens question why Finn is seemingly siding with a Nazi supporter. This also proves daw that he is allegedly a misogynist. But meron din nag-defend sa actor-musician. Anila, they don't think Finn was shading Taylor and that part lang ito ng indie music. VP Sara, imposible na raw sumipot sa House impeachment hearing. At Netflix co-founder Reed Hastings magbibitiw na bilang chairman. Susunod yan sa agenda. Traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Mas mabigat na ebidensya at mga pasabog daw ang aabangan sa pagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay VP Sara sa Kamara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi titigil ang mga umuning pasabog sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas marami pa ang mabubunyag sa susunod na hearing. Mas mabigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Kabilang sa mga ipinatawag ng House Committee on Justice, sina former Senator Antonio Trillanes para sa unexplained wealth ng mga Duterte at si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para sa salin ng bise. Pero tila imposible na raw na sumipot pa si VP Sara sa Kamara. Siyempre sa dulot-dulo naman ho, yung pong pangalawang Pangulo po yung magpapasya, kung magpapakita siya o hindi. Dahil pag nagpakita siya, madidismantle na po yung posisyon nila sa Korte Suprema dahil kine-question niya ho yung pong pagkakaroon mismo ng proceedings. Hindi na invited ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig. Naisumite na rin ng kampo ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit sa Office of the Ombudsman para sa angkop na pagsusuri sa mga pahayag niya sa Kamara. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating kasamang ka-weather DNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Inaasahan pa rin sa buong bansa ang matinding init sa mga susunod na araw dahil pa rin po sa high pressure area malapit po sa Luzon habang ang bagyong Sinlaku dito po sa may dagat Pasipiko nakalampas na ng Northern Mariana Islands at inaasahang kikilos na po patungong North Pacific Ocean palayo ng bansa ngayong darating po na weekend. Base naman sa latest tropical cyclone potential ng Pag-asa, maliit na po ang tsansa na may bagyong papasok pa ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang buwan ng Abril. Ka-weather, maraming lugar pa rin ngayong Biyernes ang nakapagtala ng higit 40 degrees Celsius na heat index o naramdamang init. Habang bukas, araw ng Sabado, papalo pa rin po sa 42 degrees ang mararamdaman sa Cotabato City, 41 degrees Celsius naman sa may Baler Aurora, Dumangas Iloilo at Eastern Samar, habang sa majority pa rin po ng lugar Mapaluzon, Visayas or Mindanao, posible rin makapagtala ng 33 to 40 degrees Celsius na heat index. Payo ng Pag-asa, manatili sa malilim na lugar at gawin
na lamang ang outdoor activities before 10 in the morning and after 4 in the afternoon. Magbaon din po ng payong at magsuot ng magaan at light-colored na damit tuwing lalabas ng bahay. At panghuli, ugaliin ang pag-inom ng tubig at iwasan ng mainit na tsaa or kape tuwing tanghali. Sa weather forecast ng Pag-asa ngayong weekend sa Luzon, generally maaraw na panahon pa rin ang mararanasan tuwing umaga at tanghali. Sa Sabado ng hapon, posible yung pagkulimlim at panandaliang ulan sa bahagi po ng Ilocos Region at Cordillera Region. Minsan may malalakas po na ulan na saglit lamang, habang sa linggo ng hapon at gabi may aasahan pa rin ulan at thunderstorms sa malaking bahagi pa rin ng Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon at lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa Visayas at Mindanao naman, pagdating ng Sabado, maaraw na panahon din pong iiral sa karamihan ng lugar maliban na lamang sa mga pagkulimlim at saglit na ulan dito sa may Bangsamoro Region, Socsargen, Bukidnon at Davao del Sur. Pagsapit ng linggo, asahan naman yung partly cloudy to cloudy skies sa Visayas at sa Mindanao. May mga daraan ding mahihinang ulan sa umaga sa isla ng Samar at sa paligid po ng Moro Gulf dito sa may Zamboanga Peninsula, habang may daraan pa rin mga ulan sa hapon sa may Socsargen, Davao Occidental at Davao del Sur. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Trending sa Reddit si Manong Chavit Singson. May nag-post kasi ng video ng 81-year-old businessman politician with a younger woman. Tila twinning ang color ng kanilang outfits na maroon. The two were allegedly spotted sa Ralph's Wines and Spirits in Makati City. The clip now has more than 500 comments. Netflix co-founder and chairman Reed Hastings is stepping down. Ayon sa streaming giant, Hastings will not stand for re-election sa kanilang annual investors meeting in June. He plans to focus now on philanthropy and other pursuits. This comes as Netflix is regaining its footing after it lost its $72 billion deal for Warner Brothers Discovery. Hastings co-founded Netflix 29 years ago and is widely credited for helping to revolutionize how movies and television shows are delivered in homes. Make Gucci unmissable again. Ito ang goal ng French luxury group ng Kering. In the first quarter of the year, Gucci again saw its sales decline by 14%. Bumaba ang bentahan sa China, while the war in the Middle East is also hitting demand. Kering admits it would close some stores, but they will boost marketing and sales budgets for all its brands. CEO Luca Di Meo also vows a meaningful upgrade in terms of quality. Gucci is key to Kering's fortunes, representing 40% of its revenues in 2025. I think that luxury is becoming different also in China. It's like moving to other categories. Consumer becoming more and more savvy and demanding. And I believe also that from a cultural point of view, we have to imagine that luxury brands will have to adapt to the fact that the world is becoming multipolar, even culturally. It ain't over till it's over para sa Live Nation. A New York jury earlier found the entertainment giant has been illegally operating as a monopoly and overcharging fans. But giit ng Live Nation, the ruling is not the last word on the matter dahil meron silang pending motions that will determine whether the liability and damages rulings stand. They vow to appeal any unfavorable decision. They add the jury's award of $1.72 per ticket applies only to those sold at 257 venues or 20% lang ng total tickets. In certain states lang din ito over the past 5 years. Live Nation ang may-ari ng Ticketmaster, which is considered to be the world's largest ticket sellers for live events. Prince Harry, muntik nang i-give up ang pagiging royal nung bata pa lang. At asawa niyang si Meghan Markle, nabubuli raw everyday. Susunod yan sa agenda.